tinanong po ako kung ano po yung reaction ko doon sa mga nagsipuntang na reaction ko na napunta sa embassy na walang application form or walang form na pinilapan, yung mga kaganapan, kung ano daw masasabi ko doon. Actually, ano masasabi ko? Wala naman akong masabi, pero nung nakita ko po yung live, alam niyo po kung ano po yung nararamdaman ko. Kirot ng dibdib. Kumirot po talaga yung dibdib ko, sumakit po yung dibdib ko. Kasi po, alam niyo po yung OFW tayo, tapos nakikipag-argue tayo, pumunta tayo doon sa embassy, kasi naghahanap tayo ng kasagutan naghahanap tayo ng kasagutan sa mga tanong na nagbabaka sakali. Alam mo yun, maraming nagsasabi na Pilipino talaga, hindi sumusunod sa rules, wala namang form, wala namang pinilapan, bakit pa pumunta? Ano yun eh, alam niyo po yung sitwasyon na nagbabaka sakali, na baka. Kasi alam naman nating lahat na natigil na po yung online form application. Nag-shutdown, hindi ka na makapag-open ng link, hindi ka na makapag-fill up. Kaya ito sila ate, sa grupo ni ate, nagpunta sila sa embassy kasi nga nagbabaka sakali. Kasi usually ganun naman talaga tayong mga Pinoy. Hindi dahil matigas yung ulo natin or dahil hindi tayo marunong sumunod sa instruction. Kasi nandoon na tayo sa point na kailangan natin. Alam mo yun? Kailangan nila ate. So, nagpunta sila sa embassy dala-dala po nila yung documents nila na required, na nagbabaka sakali na baka mabigyan sila ng sagot sa katanungan nila na paano na yan, yung hindi pa kami nabigyan, wala ng online form. Alam mo yung ganon? Hindi dahil matigas yung ulo nila, hindi dahil hindi sila marunong sumunod sa instruction, dahil po yun sa punta ako doon, magbabaka sakali ako. Alam mo yung ganon? So parang naiintindihan mo naman, 'di ba? Kung malawak ang pangunawa mo, maiintindihan mo kasi nandoon po sila sa sitwasyon talaga na walang-wala na. Alam mo yun, hindi po yun yung ang nangyayari po kasi, nag-announce po yung government, yung gobyerno na may makukuha pong tulong ang OFW na affected po ng COVID-19. So, in-announce po andyan na po yung announcement eh. So, paano po ba maka-avail ng ayuda ng tulong? So, may form na binibigay sa online, which is ipipill up mo. Bigla pong natigil. So, si mama mayan, anong gagawin ko? Kahit anong gawin ko, kahit anong try ko, wala na. Dahil kailangan ko ng financial support, magbabaka sakali akong pumunta doon. So, ganun po kasi yung nangyayari. Alam niyo po yun. Nung nagpunta po doon sila ate, nagbabaka sakali na makakakuha ng kasagutan. But sad to say, wala po silang nakuhang linaw na kasagutan. Hindi kagad pinapaliwanag. Although naririnig ko si ate na, paano na yan? Ano nang gagawin namin? May nagsasalita doon na, wala ma'am, tagatanggap lang po kami ng ito lang po yung Wala po talagang linaw na nagpapaliwanag sa kanila. Pero hindi naman po sila talaga typical na nagwawala doon or nagsasabing wala naman pong parang typical complaint. Alam mo yun, yung typical na naghahanap ng kasagutan na katulad mo, pupunta ka ng hospital, hindi ka inaasikaso, hindi ka inuuna. Siyempre magagalit ka. So, parang ganung sitwasyon lang. Alam mo yung ganun. Alam nyo guys, sabihin ko sa inyo, yung may nagsasabing 75, nakikipag-argue. Alam mo kasi yung nandoon na sila sa sitwasyon na walang-wala na talaga. So, swerte po tayo dahil
swerte yung iba, kahit no pay, no work, may nakukuha silang support or may ipon sila. Kami, swerte dahil kahit papano, may trabaho pa rin kami. Nakakabayad pa rin kami ng upa ng bahay namin, 'di ba? Although sa Pilipinas, lockdown na talaga lahat, kailangan mo ring magpadala dahil ikaw lang po yung inaasahan. So sila ate, andoon na po yung sa sitwasyon na walang-wala na siguro talaga sila. So, nagbabaka sakali po sila na pumunta doon. Masakit po talaga para sa side nila. Masakit po kasi sa dibdib nila na nung nagpunta sila doon, nakikita nila may nagpunta, nabigyan, nagpunta, nabigyan. Alam mo yung ganun. Sila, nagbabaka sakali, naghahanap pa rin ng kasagutan kung paano sila mabigyan. Alam mo yun? Kasi guys, sa sitwasyon nila ate, hindi naman talaga kahusga. Alam mo yun, hindi dapat natin silang husgahan. Dahil siguro nandoon sila sa sitwasyon na kailangan po talaga nila. Hindi po na tayo pwedeng magsabing hindi kasi kayo marunong mag-ipon or something. Alam niyo po guys, kahit malaki ang sahod, maliit ang sahod, ang kakabagsakan is Pinas. Ang natitira lang talaga sa atin is resibo. Alam po natin yan. Yan po ang masakit na katotohanan na ang dami po nating resibo. Ayan po yung resibo ko dyan, isang maleta na. Kaya ano po, yung let's be kind na lang. Huwag na po tayong magbitaw ng mga masasakit na salita or magbibigay ng na mali sila, na bobo sila, kasi wala naman talaga silang appointment, wala naman talaga silang application, kasi ginagamit nila ate yung sitwasyon na andun na, yung nagbabakas sakali. Alam mo yun? Yun na yun eh. Kasi tayong mga Pilipino, lalo na't OFW, kahit papano may dignidad pa rin tayo sa sarili natin eh. Pero na doon na po kasi tayo sa sitwasyon na apektado lahat. Wala ka namang mauutangan dahil apektado din. Wala ka din namang maaano. Kasi lahat apektado. Oo, sabihin na nating merong mga Pilipino pa din na magaganda at busilak ang puso dahil namibigay sila ng food relief. Alam mo yun, namibigay sila ng food relief. Kaya hindi ka talaga din naman magugutom. Kahit papano, meron kang makakain. May kanin, may bigas. Pero guys, intindihin nyo, yung financial, yung pera na may papadala nila sa Pinas, yun yung pinaglalaban nila ate. Hindi yung kung ano yung makakain nila. Dahil alam naman nating lahat na ang kuryente lang ang libre dito. Pero yung rent sa bahay, alam niyo yun, nagbabayad pa rin tayo. So yun yung malaking isa pang sakit sa ulo din, yung rent sa bahay. Eh kung nangungupahan ka, babayad ka ng bahay, papadala ka pa sa Pinas. Alam mo yun? So, kumbaga tuliro na nga yung utak nila ate kasi wala na nga, financially, wala na nga sila. Tapos, may maririnig pa silang hindi maganda. Ano na lang po outcome nun? O, syempre, depressed. So, ang matutulong lang po natin is, instead po husgahan sila, instead po magbitaw po tayo ng mga masasamang salita sa kanila, instead po maririnig na, i-advise po natin in a friendly way. Bigyan po natin sila ng lakas ng loob na to be strong lang. Alam mo ate, nung nakita ko po kayo, gusto ko po talaga kayong yakapin. Kasi po talagang, ang sakit talaga sa dibdib. Alam mo yung doon ka, nakikipag, ka sa 75, knowing na OFW tayo, knowing na nagtatrabaho tayo dito, alam mo yun, na itinuturing kang bayani. Tapos, ganun-ganun na lang. Sa halagang ganun, alam mo yun, yung dignidad mo, binababa mo na. Alam mo kung bakit binababa? Kasi nga, kailangan mo eh. Deserve nyo naman kasi galing sa gobyerno naman yun eh. Kaya, ang kailangan po talaga natin ay unawain po natin sila.
bigay po natin yung wala man po tayong matutulong sa kanila ng financially, pero yung support, bigay po natin yung dalawang kamay natin para yakapin sila ate at sabihin, kaya mo yan te, pagsubok lang yan. Alam mo yung mga ganong words na dapat marinig nila. Hindi po nila kailangan ng ano-ano pang salita. Dahil totally na sila tolero na. Dahil ikaw ba naman wala ng financially, wala ng sweldo, wala nang mapapadala sa Pinas, tapos may maririnig pa silang mga negativity. May maririnig pa silang mga ganong salita. So parang ano po yung outcome? Depression po. Kung madidepress po yung isang tao, ano po yung mangyayari? Hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari. Kaya in a small way po, makakatulong po tayo sa pagbibigay po ng lakas ng loob. Kailangan po natin ng lakas loob. Hindi man po natin sabing tama sila ate. May mali, may tama or ano. Kasi sa sitwasyon ngayon, wala po nang masasabi na na kailangan lawakan ang pangunawa natin. Kasi po tayo ang mas may saktong tayo po ang dapat umunawa. Kung wala man po tayong maitulong o wala man po tayong maiambag sa kanila financially, hindi man po natin mabigyan ng, alam mo yun, hindi man natin sila ate mabigyan ng kalahat ng tulong sa problema nila financially. Sana man lang kahit sa salita, yun lang. Sana mabigyan na lang na kung wala man tayong intindihin na lang natin. Kasi yun po talagang kailangan nila ngayon. Pag-iintindi. Hindi po nila ngayon kailangan ng mga salita na lalong ikaka-depress nila. Kasi depressed na sila Alam mo yun? Makikita mo kung paano sila makipag-anuhan. Kung ano talaga yung ramdamin mo ba kung ano yung sitwasyon nila. Ilagay mo yung sitwasyon nila sa sitwasyon mo. Ilagay mo yung sitwasyon nila sa sitwasyon mo. Tingnan natin kung paano po natin i-handle. Siguro po ngayon na-handle ng mga no pay no work yung iba na may nagsabi na ako nga no pay no work. Hindi nga ako pumunta, hindi nga ako nakakipag-anuhan. Hindi po siya kasi meron pa kaya pa, 'di ba? Baka yung sitwasyon ni ate o sitwasyon ng iba na nandoon, hindi kagaya ng sitwasyon nating mga no pay no work. Alam mo 'yon. So, ang masasabi ko lang talaga, kailangan po talaga nila ngayon is unawa, pagmamahal, i-lift up natin sila ate. Bigyan po natin sila ng salita na mas nakakatulong. Hindi yung nakakalalong bagsak ng sitwasyon nila. Kasi hindi naman po talaga kasalanan nila o nino man ang sitwasyon ngayon. Yung masakit lang yung may naglalakad, kumukuha ng pera, nakatanggap, tapos sila hindi, na parehas lang naman yung sitwasyon. Alam mo yun? Kaya syempre, masakit din naman sa kalooban nila na may nakatanggap tapos sila hindi. So sabihin naman po natin na dumaan sila in a proper way, pero masakit pa rin po sa side nila ate o sa kanino man. Hindi po kasalanan ng mga nakatanggap. Huwag po natin silang sisihin, ha? Kasi hindi po nila kasalanan dahil hindi po nila kasalanan na natawagan sila. Hindi din po nila kasalanan na mas nauna sila dahil siguro mas nauna po silang nag-apply, mas nauna po silang nag-fill up ng form. So, yung mga hindi po nakatanggap, huwag po nating sisihin yung mga nakatanggap. Dahil parehas-parehas lang po lahat ng sitwasyon. Ang gawin na lang din po kasi natin, maging masaya na lang po doon sa nakatanggap. At doon po sa nakatanggap, huwag nyo pong husgahan or huwag nyo pong pagsabihan na ganito kasi sumunod kayo, huwag po ganun. Which, tumulong pa kayo sa kanila na, ganito yun, ganyan, dapat gawin, nakatanggap ako, or ano. Ganun lang, lagi lang sabi, in time, be patient, kung makatanggap, kung wala. Siyempre, kung hindi makatanggap yung iba, kailangan nang humarap yung mga taga-embassy, ipaliwanag sa kanila ni ate, kung ano yung, kung bakit hindi na nakarating sa iba yung tulong.
Siguro naman, yun lang ang inaantay nila. Kaya po, ang masasabi ko lang po, or pakikiusap ko po, hindi po ako perfectong tao. Makasalanan din po ako. Maldita din po ako. Pero yung sympathy ko po, wala din po akong against sa embassy. Dahil alam ko po na ginagawa lang din po nila yung trabaho nila. Hindi po sa kanila galing yung kumbaga hindi naman po nila pera yun. So naiintindihan din naman natin. Pero bigyan po natin ng kasagutan ang katanungan ng mga OFW dito sa Bahrain. Bigyan po sila ng kasagutan. Kung kausapin isa't isa, kung ipaliwanag isa't isa, kung isa-isa sa kanila ang sitwasyon, gawin po natin. Kung hindi po maintindihan ni ate, kung ano po yung sinabi ng mga memorandum, baka po by wording, baka po sa paliwanag nyo. Kasi po, alam ko po na well-trained po kayo. Bago po kayo sinabak dyan, alam po namin na tinitrain po kayo. Dumaan po kayo sa lahat ng mga psychology or something na may kapasidad po kayo kung paano po i-handle ang sitwasyon na ganito. Hindi po, ang kailangan lang po natin ngayon, mga kapwa ko OFW, unawain po natin ang sitwasyon. Unawain natin sila ate. At magiging kagaya pa nila ate. Dahil kung tuloy-tuloy pa to, marami pa pong darating na ganun. Huwag po nating sabihin na sa konting halaga, malaki naman ang mo, mag-ipon ka. Hindi po ngayon ang panahon na para husgahan natin sila. Hindi po ngayon ang panahon na para pagsabihan sila. Dahil walang-wala po. Kundi po, ang kailangan, financially wala po tayong matulong. Pero po sana, dahan-dahan po tayo sa mga salita natin kung ano man po yung nakikita natin sa sitwasyon nila. Dahil tuliro na nga po sila. Hindi na nga po nila maisip kung saan sila kukuha ng perang pambayad ng bahay. Saan sila kukuha ng perang ipadala sa Pilipinas dahil nga lockdown din sa Pilipinas. Wala ding trabaho yung mga nila. Pera na lang po pag nagtatrabaho sa government dahil ang government po tuloy-tuloy pa din ang sahod. May pasok man sila o wala, tuloy pa din ang sahod. Kaya po, be kind. Be kind po sa mga hindi man financially na kind. Be kind po sa mga words na bibitawan po natin. Huwag po tayong padalos-dalos agad. Isipin po natin kung may nasasaktan tayo o hindi. Kung naalibadbaran ka man sa ginawa nilang pag-a-argue doon. Kung naalibadbaran man po kayo sa unawain na lang po natin. Dahil kung sa sitwasyon po ngayon, ang kailangan po nila ay pang-unawa. Pero, kung hindi po COVID ngayon, kung wala pong crisis na ganun at ginawa po nila yun sa embassy, malamang po, isa po ako sa unang magagalit. Pero dahil po sa sitwasyon ngayon, intinding-intindi ko po sila. Yun po, peace, much love.